Ako po si Brother Bercy, mga kapatid. Ako po ay part ng program na Kapitulo Versikulo. At ang aming pong programa ay nakikipag-usap sa iba't ibang religion. So, kaya mapapanood niyo po ako sa Facebook, sa YouTube. At hindi ko na po pamanggitin yung dati kong religion. Basta ako yun ang letter C, ang unang letter I. So, dati po akong part ng Iglesia ni Cristo. Pero ako po ngayon, mga kapatid, ay nasa tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Recently po, kami po ay nakipag-usap sa ministro. And ang amin pong program, mga kapatid, ay nagsimula sa radio ministry. Ayan. So, hindi ko po ma-expound. Pero lahat gagawin ko para sa Panginoon. Amen. Amen. So, ito po yung programa. Kapitulo, versikulo. Ayan. So, isa po sa naging bunga ng aming pong pangaral noon ay ito. Dati pa po ito. So, mabata pa yung anak niya yan. So, wala pong iba yan kundi si Brother Cesar Montano. And isa din po sa naging bunga ay si Mitoy. Si Mitoy. So, kami mga kapatid ay napupunta talaga ng iba't ibang iglesia. And very challenging. Kasi maraming beses, katulad ngayon, walang boses. Pero para sa Panginoon, gagawin natin lahat. May napuntahan po kami church. Kami po ay na-invite sa lugar ng Romblon. Sobrang lakas po ng alon. Pero tumuloy lang kami. And praise God, nakarating na maayos. Alam niyo mga kapatid, na-invite po ako dyan, hindi isang beses, hindi po dalawang beses. Na-invite po kami ng 6 na beses. Dahil sa paglilingkod para sa Panginoon. Amen. So, the same situation. May challenges. Pabalik. May bagyo. Malaki yung alon. Pero tumuloy lang kami. So, nangyari mga kapatid, ito yung tsura namin pabalik ng Manila. Ayan. So, bayaw ni Sister Jane. Si Sister Jane, mga kapatid niya, ang kasaming umaawi. So, nung time na yan, wala talagang masakyan. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na masarap pa rin sa ministry kahit maraming challenges. Amen. Nung time na yan, akala namin hindi makauwi kasi stranded. Pero sobrang pinagpala kami ng Panginoon. Kasi pag nasa ministry ka, hindi ka niya pababayaan. Amen. So ito po yung itsura namin. So anong lesson? Pag nasa ministry ka, hindi ka magbabackslide. Amen? Kasi mararanasan mo ang pag-iingat ng Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, tutuloy at tutuloy tayo. Amen? Kasi tayo ay nasa tunay na Iglesia ni Cristo. So hindi ko po sinasabi yan by theory. Kundi sinasabi ko po yan by experience. So kahit anong mangyari, pili paglingkod. Amen? So hindi po ako magsasalita masyado ng modernong salita. Kasi pag sinabing 2 tablets of Moses, ang iniisip ng mga kabataan ito, 2 tablets of Moses. So ngayon, mga kapatid, pagpaumanin niya yung boses ko. Pero para sa Panginoon, itutuloy natin to. Amen. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay prophecy. Ang Panginoon, gumagamit po siya ng panaginip mula sa Bible. At itong panaginip na ito ay naniniwala tayo na may divine intervention. Alam niyo po ba sa history, yung mga Asian people, nagtatayo ng ganito, naniniwala sila na mayroong divine intervention. Pag sila'y papasok dyan at matutulog, so naniniwala sila makaka-receive sila ng panaginip mula sa Diyos. Alam niyo po, may mga artifacts pa nakuha na sila'y pumapasok, natutulog sa kanilang templo at doon sila nakakapanaginip. Alam niyo po kung ano yung kakaiba? Hindi ko alam bakit naman natin ito. Natutulog tayo. Naniniwala ka bang mukhang may divine intervention yan? So dapat mga kapatid, tayo ay Wag di man. pakibasa na po.
Alam niyo po, ang mga Adventist, ang mas may pinakang karapatan at excited pag pinag-usapan ng second coming. Tulad kami, Amen. hindi kayo excited. Dapat daw tayo pinakang excited sa second coming. Bakit? Kasi daw nakapangalan sa atin ang pagparito ng Panginoon. Amen. Amen. Pakibasa nga po. Sinulat po yan ni Apostol Pablo way back 34 onwards AD. And sinabi na ni Paul na malapit nang dumating ang Panginoon. Kung 34 AD onwards, sinabi na ni Apostol Pablo na malapit nang dumating, sorry, hindi 34, 70 AD onwards, sinabi na ni Paul na malapit nang dumating ang Panginoon. Gaano kaya kalapit ngayong 2025? Gaano kaya? Mas malapit. Malapit. Ito ang tanong mga kapatid. Gaano kalapit yung malapit na? Gaano po? Ako po yung invite sa Icon para makipag-usap sa mga option, sa mga deform. Ang tunay na reform tayo. Yung mga lumabas, ang tawag ay Deform. Maliwanag? Maliwanag po ba? Okay. Late ako, pagpunta ko doon. So nagtanong ako, sabi ko saan itong lugar na to? Sabi sa akin, malapit lang. Mga kapatid, pagdating ko doon, halos isang oras ako naglakad. Na-realize ko yung turok, yung to. Isang bundok pala. Pagdating ko doon, sabi ng kapatid, oh brother, pawis na pawis ka. Eh, bakit po? Minumotor dito, naglakad ka ba? Opo eh, minumotor to. Mga kapatid, alam niyo kung bakit mahirap makita? Pagdating ko doon, pinicturean ko eh. Barangay Tinago, Ligos. Tinago na Ligos pa. Tinago. So, point natin dito. Pag pinag-usapan natin, gaano kalapit, kalayo ng isang bagay, possible, meron tayong iba't ibang perspective. Yung iba ditong sanay magbiyahe, sa Maynila, for sure, Ligaw City eh, barangay sanay kayo, Ligaw City. yung malayo sa iba, malapit sa inyo. Tama? Pag ginamit natin ng prophecy, makita natin, pantay-pantay ang ating expectation na malapit ng dumating ang Panginoon. Amen? Sa Book of Revelation, mababasa natin na meron pong 7 iglesia. Itong 7 churches ay kumakatawan symbolically sa mga experiences ng mga churches sa uling panahon. So, hindi ko po iisa-isa. Magpo-focus ako sa ika-6 at ika-7. Yung ika-6, karanasan po yan ng Mille Rights Movement. Yan po yung ninuno natin. Ang tawag ay Philadelphia. Ibig sabihin, brotherly love. Wala silang pakialam kung ano ang background po. Basta naniniwala sila. Darating si Kristo ng 1844. So nangarap sila. Nagkaroon sila ng mga 10 crusade at iba-iba pa. Kasama po dyan ang mga early pioneers ng Adventism. Pero pagdating ng October 1844, ano nangyari? Karoon sila ng si Jesus, hindi pa babalik sa lupa. Papasok saan? The most holy place. Kaya lumabas yung ika-7 iglesia. Ang tawag, Laodicea. Ang ibig sabihin, people who are being judged. Kaya merong investigative. Ayan. So, Laodicea, it's not a corporate experience. It is a personal experience. Ang Laodicea ay pagiging malahin niya. Sabi po sa Bible, alam ko, pakibasa nga po, Alam ko ang iyong mga gawain
ikaw mainit at ibig ko sanang ikaw ay malamig o Hindi mo alam kung malamig o mainit. Papabawin natin. Hindi mo masabing hindi active kasi laging present. Pero hindi mo masabing active dahil bagamat laging present, lagi namang late. Hindi mo masabing hindi active kasi laging present yan. Hindi mo masabing active pagdating ng AY program absent. Aray ko. Aray ko. Wala po akong pinatatamaan. Yung kapatid mo lang. Aray ko. Dalawa na daw yan. Pag hindi ka tinamaan. Number 1, magaling ka o kilan. Number 2, yung nagawa yun. Naniniwala ako na sa number 2, mga kapatid. O wala na gabi. Amen. Saan kayo nasa number 1? So that's the reason kung bakit sa loob ng iglesia ay may mga tulog. Bakit? Nakaka-experience ng status ng Laodicea. Hindi sila pa natutulog sila. Sabi po sa talata, nung panahon nila, alam nila, malapit na dumating ang Panginoon, pero may tulog sa loob ng iglesia. Ngayon, establish natin, sa prophecy, malapit nang dumating, wala nang babangong ikawalong iglesia. Ang last experience ay Laodicea. Ngayon, sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 24, magkakaroon ng bulaang Kristo. Nangyayari po ba ito? Sa ibang bansa, marami. Magkakaroon daw ng bulaang guro. Napapansin niyo po ba? Sa Facebook, marami kayong papakinggan. Ano daw, mga fake healer. Dadasalan lang yung picture mo sa Facebook, gagaling ka na. Kaya marami ka maririnig. Bulag, nakalakad. Pilay, nakakita. Ginagamit ng iba ang religion para ano? Para mapangnaman sa kapwa. Ano pa? Kung sa ibang bansa, merong mga nagpapanggap na Kristo, Pilipinas hindi mo magpapatalo. Opo, Kibuloy. nakakulong na lang. Tumatakbo bang senador? Oo. Mga kapatid, nagkakaroon po ba ng ganito ngayon? Sabi pa, magkakaroon ng digmaan sa iba't ibang dako. Nagagalak po ba? Oo. Sabi pa po mga kapatid, pati mga bata affected. Sabi pa ng Bible, magkakaroon ng tagdulo. Nangyari po ba? Nangyari. Alam niyo po, ito pong picture na to. After pong picturean, yung nagpicture, nanalo po, pero nagpakamatay. Bakit? Na-realize niya, hindi niya tinulungan yung bata. Namamatay sa gutom. Inaantay ng vulture para kainin yung bata. Okay. Sign na tinatawag po nating tagutom. Ako po ay dating nag-work sa Kongreso bilang political affairs assistant. During our time, majority ng pinag-uusapan po doon ay kung paano resolbahin ang gutom sa Pilipinas. Pero until na marami pong nagugutom. Pero huwag po kayo mag-alala, maaga tayo matatapos, hindi kayo magugutom. Sabi ng Bible, pakilasa nga po, nangyayari po ba ito? Yung salo ay reference sa mga iba't ibang sakit. Recently, na tayo po ay napektuhan ng COVID. Ano pa po? Lindol. Nagagano po ba ito? Ang dami po. At dati, yung lindol, may intervals. After a month, after a year. Pero ngayon, sunod-sunod. Oras-oras. Nagkakaroon ng lindol. Nasabi pa ng Panginoon, alam niyo po ba na ito ay reference sa panlalamig ng pag-ibig ng marami? Napansin niyo po ba ngayon yung mga sweetheart dati, ngayon mag-asawa na, hindi ko sweet. Dati, pagtatawid, magkasabay sila, yung babae nandito, yung lalaki nandito. Pag may sasakyan dito, anong gagawin ng lalaki?
Mag-ingat ka. Alam nyo, sweetheart, dito ako. Para pag nasagasaan, ako ang una. Tama? Mga itatali mo Ngayon, rin. ano ka? Natali sa Sabi rin. nila, bilisan mo. Pag ikaw nasagasaan, patay ka dyan. Alam niyo po ba, sa writings ni Ellen White, yung sinasabi po na panlalamig ay konektado sa pagiging judgmental ng tao. Naalala ko tuloy, sabi ni late Senator, kung pangit ka, pero mahilig kang mag-selfie, sabihin mo na lang, lahat ng pictures mo ay waki. Alam niyo po ba mga kapatid, na kahit tayong mga Adventist ay nagiging judgmental na din. Tama o mali? Kinakaibigan natin yung mga matataas yung status pag mahirap ayaw. Pansin nyo ngayon mga kapatid, pag wapo daw pinagpawisan, anak daw tignan, pag hindi ganong kagapuhan, ang dugyot. Pag wapo daw mga kapatid, yun ang patatok astig. Pag hindi daw ganong kagapuhan, buti na lang hindi na si Duterte presidente. Atin to. Kapag wapo daw yung tumingin, kinikilig ka. Pero pag hindi daw ganong kagapuhan, manyakis. Kapag daw guwapo ang nakatabi mo sa gym, sorry mate. Pero pag hindi daw ganong kagapuhan, kahit yung pag mo walang pera, igigilid mo eh. Bakit? Snatcher to. Mga kapatid, uso na ngayon ang panlalamig ng pag-ibig na marami. Ang palatandaan ng pagparito ng Panginoon, hindi mo lang makikita, mararamdaman mo din. Alam niyo po, napadaan ako sa QC. Apple phone siya, sanglaan. Pwedeng magsangla ng asawa. Mga kapatid, 7 hours travel yan. Huwag niyo na nangyari. Sanla na din. Kidding aside, ito po mga nakausap natin. Ito po yung mga atheist at saka agnostic. Sila po'y naniniwala na walang Diyos. Godless Godless Philippines. Philippines. Are you ready for this? Ito po'y mga Yun lang. professor sa iba't ibang institution natin. Diyan po sa, hindi po Adventist institution, school institutions. So palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. At dadami din daw yung ganito. Ano yan? Ito? Hindi. Hindi lahat daw ng gwapo may girlfriend eh. Kasi kalimitan may boyfriend. Dadami yung ganito. Napansin niyo po ba, nung pinasa sa US, ang same-sex marriage, pinasa din siya saan? Sa Europe. And yun, sinusulong po mga kapatid, yung tinatawag po na sa Kongreso, yung pag-aalang sa karapatan ng mga LGBT. And soon, pag yun po'y naipasa, susunod yan, same-sex marriage na. So, tanong, malapit na po bang dumating ang Panginoon? Kung malapit na, kailangan natin paghandaan kung paano tayo magiging gising sa gawain. Pakibasa na po. Mga kapatid, isa sa paraan para tayo manatiling gising, number 1, isagbat ang sandata ng liwanag. Ano yun? Sa Bible, walang ibang binabanggit na sandata, kundi Biblia. Marami sa atin, kinikilala tayo as people of the book, pero marami sa atin, hindi binabasa ang Biblia. Tama mali. Aray. Masakit, pero yun yung totoo. Aray. Brother, busy kasi ako eh. Brother, wala kasi akong time. Alam niyo mga kapatid, ang totoo niyan, lahat tayo may time. Lahat tayo may time. Hindi mo lang nabibigyan to ng time kasi hindi mo nakikita ang importante. Yun. Kasi lahat ng bagay na importante, kahit gaano ka ka-busy at walang time, ginagawan mo ng priority. Amen. Binibigyan mo ng oras. Eh bakit hindi nakikita? Hindi ginagawa ng paraan. Simply because ayaw na natin. Hindi nakakalungkot. Alam niyo po, naalala ko, nung ako po ay college pa lang,
Sabi po nung aking Bible study, mabuti pang bawang mababasa sa Biblia. Eh, ang pangalan ninyo wala. Tinanong ko, ang ano po kasi nila, church nila, ang dating daan. Saan mababasa sa Biblia? Sabi niya, meron. Kaya sabi ko saan? Sabi ko, gusto mo ako magbasa? Hope 22:15. Magsiiwas kayo sa dating daan. Meron po ba tayong pwedeng sabihin kung hindi tayo nagbasa? Meron po ba? Nagkakaroon pa tayo ng rason na manatili sa pananampalatayang ito kung hindi tayo nababasa ng Biblia? Wala. Alam niyo mga kapatid, ang reason kung ba't natin ito binabasa ay para makilala si Kristo. Pagdating sa langit at hindi ka well-versed, hindi mo kilala si Kristo. Pagdating sa langit, kahit gaano kaganda ng langit, magiging mala-imperno sa'yo. Bakit? Hindi ka makakarelate sa usapan. Ang pinag-uusapan sa langit si Kristo. Ang kilala mo, mga Korean teleseries, Korean novela, mga artista. Magugulat kayo. Mas alam pa natin ang kwento ng Batang Quiapo kaysa sa Panginoon. Nakagulat niya mga kapatid, alam niyo kung bakit? Pamilya pa mga kabataan ngayon sa mga pangalan ng mga Korean actors and actresses. K-pop. Kim Chan-soo. Pamilya pa tayo. Alam niyo mayroong story. Bakit daw tayo masyadong nakakalimutan ng Biblia? Kasi masyadong maraming oras saan? Facebook. Meron pong mag-apa. Yung kanyang anak, nakasuhan, binata. Sabi ng mga polis, durugista daw, adik. Bumabaril, napapatay ng hold at ng hostage. Kinulong ko ngayon. Ang naiwan sa bahay nila is yung kanyang tatay na matanda na. Sa tanda ng tatay, nagsulat yung tatay patungo sa bilangguan, anak, kung nandito ka lang sana, naukay mo sana yung likod ng bahay at pwede ka nang magtanim. Kahit ako na lang yung magtapon, basta ikaw nag-ukay, anak. Kasi mahina na ako eh. Sabi nung kanyang anak sa bilangguan, Tay, huwag mo maukayin yung likod ng bahay. Alam ko, gusto mo magtanim para may makain ka. Pero huwag mo maukayin. Kasi dyan ko tinanim yung granada, dinamita at saka pampasabog. Nung nalaman ito ng tatay, tinawag ng tatay yung mga pulis, pinaukay yung likod ng bahay. Kasi nandun yung mga ebidensya. Nung inukay yung likod ng bahay, after mahukay, sumulat yung tatay sa kanyang anak. Anak, naukay na likod ng bahay. Walang nakita. Ba't kailan ka natutong magsinungaling? Sabi nung kanyang anak, Tay, joke-joke lang po yun. Ngayong naukay na likod ng bahay, pwede ka nang magtanim. Moral lesson. Kung ayaw maraming, kung gusto maraming, same thing. Sa pagbabasa ng Bible, kaya hindi natin natatapos kasi puro tayo dahilan. Nung kailangan natin, alisin ang dahilan. Tama? Tama. Maglingkod kahit mahirap. Second time ko pong mag-speak ng paos. Pero praise the Lord, ang sarap na naglilingkod kahit nahirapan. Amen? Alam niyo po, marami ako nakita. Tatay Menong, Tatay Wells Machenso, Kamulong. Kilala niyo si Kamulong? Dating NPA po yun. Nakulong yun kasi pumatay ng tao. Anong reason bakit pumatay ng tao? Nakita niya sa bundok yung mga Adventist nag-worship. Tapos sabi niya, apakan niyo yung Bible. Mga kapatid, una pumapak, elder. Yung isa, buntis. Apakan mo Bible. Ayoko. Babarinig kita. Apakan mo. Ayoko. Hindi natin napakan. Binaril niya sa ulo. Pagdating sa kulungan,
doon siya na-convert bilang Adventist. Doon siya na-convert. At doon na-convert siya, nakilala namin siya. Alam niyo po, marami ako nakita. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero nung nakapagbasa ng Bible, biglang tumatino. Parang yung barbershop na nakita ko, biglang guwapo barbershop. Sa atin mga kapatid, biglang tayong tatalino. Amen? Amen. Kaya tayo nawawala sa pananampalataya at tumihina yung tiwala sa Diyos kasi hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya ito po ay paalala sa atin na dapat natin ngayong basahin ang banal na kasulatan. Amen? Amen. Next. Sabi dito, lumakad tayo ng Huwag sa kalayawan ng kasing. okay. Dahil pauso ko, focus tayo dito. Brother, hindi naman tayo nagiinom ha. Bakit pwede tayo malasing? Ang tawag dyan, spiritual drunkenness. Lasing ka kasi iba yung pinaniniwalaan mo. Iba yung paniniwala mo. Pero mo, na-speak po ako sa Laguna. Pagdating ng gabi, na-invite po nila ako sa kanilang funeral service ng mahal na sa buhay. Yung elder, siya po yung closing prayer, nag-close prayer, lahat kami nakapikit. Sabi niya, Panginoon, ingatan niyo po ang mahal namin sa buhay, sa kabilang buhay ngayon. Lahat kami napadila. Bakit? Kasi iba yung paniniwala pala niya. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin, iba yung pinaniniwalaan ngayon. Bakit? Sa mga pinapanood. Dapat pala nating iwasan ang mga pinapanood natin na hindi makapagbibigay ng malinaw na paniniwala sa atin at nakakaubos na ng oras. Alam niyo po, kwento kaunti, hindi po ako born Adventist. Yung papa ko po ay converted, born Adventist, yung family niya, pati siya na bautismohan, pati mga pinsan niya sa Mindanao. So kasabot ko mag-Bisaya. No, ang iligan. So pagdating doon, pagdating Maynila, sabay-sabay din sila nag-backslide. So ngayon, hindi ko alam na Adventist father ko. Pero nagtataka ako sa kanila. Pag ikaw iba religion mo at nagkakaroon ng inuman, huwag kang tatabi sa kanila. Patutunayan nilang tunay ang Seventh-day Adventist habang nakikipag-inuman. Hindi ko alam na seryoso yung father ko. Kasi magaling magluto yan eh. Pagdating ng Sabado ng gabi, adobong sitaw na may taba ng baboy. Pagdating ng umaga, adobong pusit. So hindi ko alam na Adventist. Pero ang Panginoon, napakabuti mga kapatid, inilalapit niya ako sa Adventist. Amen? Third year high school ako. Nilapit niya ako sa Adventist. Sa dinami-dami ng tao na pwede kong makasuntukan, Adventist pa. Third year high school. Pagdating ng fourth year, may bumisita sa amin. Kasi yung papa ko, nag-church ng Sabado. Sunday bumisita. Yung elder, namumukaan ko. Kasi yun yung tatay na nakasuntukan ko. Si Elder Marconi Federico. Sabi ko, teka lang. Bati naman na kami nung nakasuntukan ko, ba't kayo nang pumunta yung tatay nito? Yung pala may Bible study. Yung Bible study na yun, yung akin po kasing mga kapatid nalaman ng maaga na may study. So tumakas, ako naiwan. Sabi ni Mama, huwag kang aalis. Wala ko ibang utusan. Sige po. Ang unang topic, bawal kumain ng baboy. Nung time na yon, ang niluto ko at kinakain ko, pork chop. Sarap. Buti na lang di ako inaway. Ito na. Sabi ng elder, mamaya may crusade. Share Him Crusade 2008. So ako naman sabi ko, papaalam ako sa ministro po namin. Punta ako sa ministro. Sabi ng ministro, huwag ka pupunta sa Adventist, kulto yan. Patay, kulto pala. Sabi ni Papa, anong punta ka? Pa, kulto yung Adventist, ayoko. Pagdating ng Wednesday, ayoko. Thursday, ayoko. Friday, ginamit yung secret weapon. Di kasama. Pa, ayoko.
Simula ngayon, babawasan ko allowance mo. Hindi, matitigo na ako. Tigo ako. Ang Adventist, kulto. Mga kapatid, pagdating ko malapit sa church, yung mga kapatid, nakangiti agad. Sabi ko, ang creepy. Kulto talaga ako. Lapit ako. Kinamayat ako. Happy Sabbath. Sabi ko, iba talaga yung patian ng kulto. Kulto talaga to. Alam niyo mga kapatid, sa amin kasi sa iglesia, kahit dyan, observe nyo. Hindi totoo yung banal na halik. Wala pong halikan doon. Wala pong kiss. Kasi yung mga kasama ko mga kabataan noon, kaya nag-iglesia, mga lalaki, makikis nila yung crush nila. Hindi totoo yun. Walang banal na halik. Eto na. Sa iglesia mga kapatid, doon seryoso yung ministro. Sino ikaw ang tinubos ni Kristo? Ang iglesia ni Kristo, laging ganoon. Doon, seryoso yung ministro. Pag yan nanalangin, iiyak yan. Pag yan umiyak, iiyak ka na sa kanan mo. Iiyak ka na sa kaliwa mo. Ikaw, iyak ka na din. Ganun doon. Wala po doon batian. Ang meron po doon, sa labas, hindi yan ang yoksi. Kaya pwede niyo pong i-observe dyan. Sindihan yun. Bakit sila magaganda yung church? Kasi nga, ang tinubos ni Kristo ay ang iglesia, hindi yung tao. Kapag si Kristo bumalik, lahat na namatay kay Kristo, muling bubuhayin para sa atin. Pero mas advanced tayo kasi tayo iaangat. Sa kanila, kailangan pumasok sa kapilya. Kasi yung kapilya, aangat. Pag spaceship, magbubutis 5. Sasakay ko pala dun. Tapos tatawagin nilang Heavenly Church. Ang gitna niyan, Philippine Arena. Hindi ko lang alam kung may concert. Pero yun ang doktrina. So dumating yung point, pag-upo ko sa church natin, nakita ko yung mga hadiyok sa Daniel and Revelation. Sabi ko, grabe yung sinasamba ng mga Adventist. Kulto talaga to. Pero dumating yung point na nabasag ang paniniwala ko kay Ka Felix Manalo. Hindi pala siya yung ibong mandaragit. Kasi ang ibong mandaragit, pag nandagit ng tao yan, hindi binubuhay. Meron pa kinakita ang gila, dinagit yung sisiw ng manok, tapos sa alagaan, may ganun pa. Wala. Sabi ko na sa ministro eh. Sabi ko kahit, parang ang sama naman ni Ka Felix kapag sinabi natin ibong mandaragit siya. Kasi pag dinagit niya tayo, automatic papatayin niya tayo. Alam niyo, sabi sa akin ng ministro, yan ang nagagawa, kakadikit mo sa kulto. Nakadikit ako. Dumating yung point, kakapakinig ko, naniniwala na akong kaunti sa Adventist. Ang kinagulat ko sa Adventist, pwede ka na bautismo agad. Sa amin, sa INC noon, 6 months, susubukin ka muna. So upo ako, nanawagan si Pastor Montoya, sino ang nais magpabautismo? Ang tumayo yung mama ko, yung bunsong kapatid. Ako mga kapatid nakaupo. Sabi ni Papa, hindi ka magpapabanyan. Hindi pa eh. Pero maganda. Simula ngayon, wala ka nang ginawan. Secret Nasa tunay akong iglesia ni Kristo. Amen? Amen. Pag sinabing, huwag sa paglalasing. Huwag tayong mag-uubos sa mga oras na iwalay sa ating pong pananampalataya. Amen? Next and last. Sabi dito, ang mga tao na mayroong espiritu ng pagiging Laodicea, mayayabang. Mayayabang. Ito yung brother, pag persecution, sabay-sabay tayo akyat sa bundok ng Sierra Madre. Sipin mo, iway nga di makabalik. Aakyat pa ng bundok. Yun lang. Ganyan. Yun Brother, lang. Aray. naganda na ako ng pagtataguan natin sa bundok. Mga kapatid, huwag niyong gawin yun. Sa writings ni Ellen White, yung country living is for pagtatanim lang. Hindi taguan. Ang bibigay ng taguan natin, ang Diyos. Pag pumili ka ngayon, sa bundok, tapos tago, after 10 years, may subdivision na si Bilyar. Mga kapatid sa amin, mayroong isang Adventist, bumili po ng, bundok eh. Sabi, wala dito, talagang tagong-tago to. After 15 years mga kapatid, may main road na. Nasa gilid lang yung kanilang taguan. So
ganun po, mga kapatid, mayayabang yung mga Laodicean. Mayayabang to. Ito yung makikiano pa, yung makikipagdebate, labas lidin, matutunayan na yung Sabat totoo, pero pagdating ng AOA, absent naman. Mayayabang to. Ito yung mga kapatid na nagmamataas, tunay tayo, walang problema doon. Pero pagdating sa gawain, absent yan. Absent yan. Kaya mamaya, hindi ko alam kung ilan dito mawawala. Pagdating doon, tatandaan ko yung mukha Wala. na mga kapatid. Videoan natin. Enjoy natin. Videoan. Videoan, may ebidensya po yan. Ang sabi dito, Pati sa labas. yung mga Laodicean, pero Si Sir J, videoan natin. kung napipil mo ngayon na ikaw ay part ng Laodicea, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pakitaas ha?